May favoritism nga ba sa Gilas Pilipinas matapos ipasok ni Coach Tim ang core players ng Ginebra sa 18-man pool ng ating national team? Speaking of Gilas, puspusa na yung kanilang preparation kontra sa Guam. Naglabas na nga ng official 18-man pool ang Samahang Basketball ng Pilipinas. At kung mapapansin nyo, nangangamoy Barangay Ginebra kasi 4 agad ang galing sa kupunan ni Coach Tim. Una dyan, si RJ Abarientos, Scottie Thompson, Troy Rosario, at Japet Aguilar. At kung isasama pa natin yung natural na parte ng Ginebra core na si Justin Brownlee at former Ginebra player na si Jamie Malonzo, para na tayong nanood ng Ginebra practice pero nakasuot ng Gilas jersey. So ayan na nga, unti-unti nang naglalabasan yung mga comments online bakit marami pa ring Ginebra players sa ating national team. Simple lang ang sagot dyan mga chong. Hindi yan favoritism o palakasan gaya ng iniisip ng karamihan. Isa yang tactical move ni Coach Tim Cone para mapabilis ang pag-adapt ng buong Gilas pool sa triangle offense. Alam naman nating lahat, triangle offense ang sistema ni Coach Tim Cone. Lahat ng napag-champion niyang teams ay triangle offense. Lahat ng superstar na sumikat sa kanya ay triangle babies. Kaya naman, walang balak si Coach Tim na palitan ang kanyang sistema. At naumpisahan na nga nila yan. At kahit yung ilang mga Gilas players nga ay hindi pa talaga 100% yung knowledge sa triangle. Lalong-lalo na yung dalawang bagong nadagdag gaya ni Juan Gomez Del Llano at Quentin Milora Brown na zero ang knowledge sa sistema ni Coach Tim Cone. So, paano mo sila tuturuan ng mabilis at efficient gayong makakalaban na nila ang Guam sa susunod na linggo? Ang sagot, ipapasok mo yung mga players na living and breathing triangle. Yung mga sanay na sa sistema at kahit pagtulog, triangle ang naiisip. At sino yung mga yon? Siyempre, yung Barangay Ginebra core. Ito ang tandaan nyo mga chong. Hindi pinasok ni Coach Tim ang kanyang Barangay Ginebra players sa Gilas pool para sila yung makapasok sa Final 12. Kundi, pinasok sila para maging guides, maging anchor, para maging system leaders sa kanilang magiging training camp. Imagine mo, bago ka sa triangle offense, tapos katabi mo sa drill sina Scottie Thompson at Justin Brownlee na literal na triangle offense na ang hinihinga. Automatic, mas mabilis mong matututunan ang triangle offense. At ito, yung mga pwedeng maitulong ng Barangay Ginebra players. Si Scottie Thompson ay stabilizer, system connector, at alam na alam nito kung paano basahin ang triangle. Pwedeng maturuan dyan ni Scottie sila Dwight Ramos, Chris Newsome, at si Jay Perez. Si RJ Abarientos naman ay more on ball movement and spacing. Ang pinaka pwede niyang maturuan dyan ay itong bagong pasok sa Gilas na si Juan Gomez Del Llano. Dahil isa nga itong solid point guard na kinakailangan ngayon ng ating national team. Pero mas marami nga itong matututunan kay Scottie Thompson. Si Troy Rosario naman mga chong ay high post passer and screen facilitator. Yung mga pwede niyang ma-influensyan dyan ay itong sila Carl Tamayo, Kevin Gambao at iba pa. Si Japet naman yung naaasahan sa ilalim at pwede niyang maipasa yung kanyang knowledge sa triangle offense sa isa pang bagong Gilas player na si Quentin Milora Brown na talagang papalit sa kanyang pwesto. So hindi lang sila basta ipinasok lang. Ipinasok sila para turuan yung mga Gilas players sa kanilang sistema na triangle. Ngayon, bago magalit yung mga Ginebra haters, chill lang kayo dyan mga chong. Hindi naman ibig sabihin na nasa pool sila ay makakapasok sila sa Final 12. Yung sigurado lang talaga dyan ay si Justin Brownlee na ating kasalukuyang naturalized player at Scottie Thompson na may malalim na knowledge sa triangle offense. Pagdating kay Japet, medyo alanganin na. Alam naman natin, mas gusto na nitong magretiro. Plus,
nandyan na si Quentin Milora Brown na kanyang magiging replacement. The rest ay magiging backup players lang ng Gilas. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo? Napasok yung core players ng Ginebra sa Gilas? I-comment mo lang dyan sa ibaba. Dumako naman tayo dito sa kabilang balita. Speaking of Gilas, puspusa na yung kanilang preparation kontra sa Guam. Kahapon nga mga chong ay ang day 1 ng team practice ng ating national team. Karamihan ay present na, yung iba naman ay wala pa. Gaya na lang ni AJ Edu dahil nalalapit ang kanyang kasal. Pagdating naman kila Carl Tamayo at Kevin Gambao ay kasalukuyan pang naglalaro sa Korea. Pero hahabol nga yung tatlong yan once na matapos na yung kanilang commitments. Si Calvin Oftana naman ay present, ang kaso ay hindi nakapag-participate dahil sa kanyang iniindang hamstring injury. Absent rin si Kai Soto at Ange Kwame sa first practice ng Gilas, pero expected na hahabol din yung dalawa sa mga susunod na mga araw. Sa ngayon ay naghahabol ang Gilas Pilipinas dahil dalawa sa kanilang bagong players ay wala pang knowledge sa sistema gaya ni Juan Gomez Del Llano at Quentin Milora Brown, at expected na malaki yung magiging role ng dalawang yan sa upcoming stint ng Gilas Pilipinas. Kaya mga chong, ano ang masasabi nyo na nag-ahabol ang ating national team? Ano rin yung masasabi nyo sa Barangay Ginebra core players na ipinasok sa Gilas pool? I-comment mo lang dyan sa ibaba.